It's getting hard to stand the heat, but even harder is the wondering. Is God's hand still on me? It's lonely in the flames when you're counting days. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is The Potter Knows the Clay ng The Paris sa kanilang album na Look No Farther. Sa umagang ito ay buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Isaiah, Kapitulo 53, versikulo 4 hanggang 12. Atin po maririnig dito yung prophecy patungkol po kay Jesus Christ. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at ang mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay para mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na hindi sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, para mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umiimik kahit na gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang mangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan, o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili, upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran, dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang kanyang panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya, malalaman niyang hindi nawalan ng kabaluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod ay lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin, dahil dito siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili, at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan, at idanalangin sila'y patawarin. Sa umagang ito ay pag-uusapan nating one exception. Lahat ay nagkasala, tama po ba? Pero si Jesus po ay pinarusahan tulad po ng nabanggit sa prophecy, pero hindi po siya nagkasala. Hindi siya umimik nung siya po ay kinukutya. Nanatiling takip ang kanyang bibig at nanatili po siya sa kanyang silence at wala siyang sinabi sa kanila. Now, kung ang lahat ay nagkasala, we are so happy that Jesus is one exception. He was exempted. At ang kagandahan nito, dahil siya ay walang sala, siya ay dakila, siya ay worthy na maging alay para sa atin. Dahil dapat tayo ang parusahan pero si Jesus ang naparusahan para sa atin. So ano pong ibig iparating dito sa atin? Simple lang po. Dahil po kay Kristo Jesus, tayo po'y nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng pangalawang pagkakataon upang makalapit sa kanyang presensya. So ano po ang gusto iparating sa atin ng Panginoon? Dapat po na tayo magpasalamat. Dapat po na bigyan natin ng consideration ang ating sarili at sabihin natin, salamat sa Panginoon that Jesus was tempted in all points, yet without sin. When God saved me, I will be tempted in all points. If God resist the temptation, so do I. Kung nakayanan ninyo mga temptation na yon, kaya din natin yan, kapatid. Because God loves us and gives us an opportunity to become one. So my challenge, one is exemption. Jesus is exempted for sinning.
He loves us and He gives us another chance day by day. songs. That is when we bless the Father's heart. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod, Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is God Wants to Hear You Sing by The Greater Vision sa kanilang album na 15, no? The Best of Greater Vision. Gusto ko pong bigyan kayo ng ilang biblical truth. Ito po, Jesus was tempted in all points as humans. As tempted, yet He lived without sin. If there is one to be named perfect, it should be Jesus. Sa Pilipinas po, o sa Davao, sa aming area, meron kaming pinangalanan doon ng perfecto eh. Pero sad to say, hindi siya perfect. Bakit? Kwari, lasinggo eh. So it's not about the name. It's about who He is. So Jesus, the perfect Lamb. Lahat ay nakasala, tama po ba? But God, Jesus, no, si Panginoong Jesus, na God who was manifested in the flesh, hindi siya nagkasala. He was tempted in all points. Kung gaano ka tinempt, kapatid, ganon din tinempt si Jesus Christ. May tentasyon din siyang kinakaharap. Pero nalampasan niya po ang mga bagay na ito. He remained true. He remained faithful to His calling. Now, another point po, Jesus is the spotless lamb that was sacrificed for the sake of the imperfect man. Tayo po ay imperfect, tama po ba? And the good news is this, Jesus is perfect. So lahat ay nagkasala, walang tanong dyan. But no one can question the integrity of Jesus. Hindi siya nararapat patayin eh. Ganito lang, one is exception. Lahat dapat patayin kasi makasalanan. But Jesus doesn't deserve to die. Because He doesn't have any sin. Kasi ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Dapat si Jesus Christ ay hindi mamatay dahil wala siyang kasalanan. But God chose to die for us. Our Lord Jesus Christ, being in human form, gives His life for us, for the imperfect man. He is the spotless lamb that was given that we might be saved. Another point, for all have sinned, yun ang sabi ng Biblia, except for one. Jesus is His name. So only Jesus, the perfect sacrifice, can declare guilty people perfect. So only Jesus Christ can give us the opportunity, can say, you are free from your guiltiness because He has freed us from the bondage of sin. So Church of God, I want to challenge and to give you a hope. Come to Jesus. He is our hope. If you have sinned against God, come unto Him. Repent. For God will give you an opportunity. For God will give you forgiveness according to His promises. I know, yes, I